Good evening sa inyong dalawa at saka sa mga nanonood at makikinig. No? Opo. Before I answer your questions, gusto ko lang i-clarify no, na for the meantime, kami ay mga private lawyers na tumutulong upon nagkokonsulta ang lawyers ng house sa mga lawyers kagaya ko. No? Wala Okay. pang officially designate na private prosecutors, ang public prosecutors are ang house. So, I'm not really, okay. at the moment, I'm not really a private prosecutor. We are a group of lawyers, volunteer lawyers na nag-a-assist. Kasi, lalong-lalo na itong final ni VP Sara, no, na answer ad cautelam, na motion to dismiss naman, maraming legal technicalities. So, kailangan talaga nila ang mga practicing lawyers to Opo. give advice. No? Okay. So malinaw po yan, attorney, kayo po ay lawyer na tutulong po sa mga prosecutors, hindi pa private prosecutors. Hindi ganon. Okay. Hindi pa po. Okay. Wala pong official announcement ang House at ang public prosecutors. Alright. Pero marami po kaming public interest lawyers na tumutulong. Attorney, pakikwentuhan naman po kami, paano po kayo umabot sa puntong ito na naging bahagi po kayo ng mga abogado na tutulong sa prosekusyon? Well, kasi lahat naman tayo nanood ng mga hearings in aid of legislation sa House, no? Nandiyan yung Blue Ribbon Committee na nag-investigate sa confidential funds. Nandiyan yung Quadcom na nag-investigate sa iba-ibang accountabilities ng isang vice president. Sa kanyang SALN, sa mga extrajudicial cases. So nakita natin yan sa almost daily sa TV. At kaming some of us, mga lawyers and the like-minded lawyers like me, nakita namin na napakalakas ng ebidensya. And nung sinabi nga ng public prosecutors na magpa-file sila ng articles of impeachment, nakita namin na this is the opportunity to bring out the truth. Kasi kaming mga, lalo na, no, I've been in the practice of law for about 46 years. No? So now is the time to pay back. So kayo To po... help in the coming out of the truth. Kasi ang mga trials naman is a matter of evidence. No? Lalo na sa impeachment trial, hindi pwedeng sabihin ng company vice president na ito ay political strategy, no? Just to remove her from contention for the next presidential election. Maling-mali yun, ano? Bakit po ninyo nasabi na mali? Gaano po ba kabigat yung evidence? And doon po sa inilatag na articles of impeachment, ano po ang tingin ninyo na pinakamabigat doon? Alam mo, lahat yan mabigat, no? Sa 7 articles of impeachment. Mabigat lahat yan. But sa documentary evidence, well, yung klarong-klaro, yung alam naman natin lahat, yung Article 1, ano? Yung attempt, yung threats on the life of the President, the First Lady, and the Speaker of the House. No? Siya mismo ang nag-admit na nag-hire na siya ng assassin. No? That by itself, the hiring of an assassin is an act of sedition. At saka yung threat, alam mo, sabi naman nila, sinasabi niya, no, na conditional threat, there is no such thing as a conditional threat, no? A threat is a threat. So yun, malakas yung article na yan. Yung article 2 naman sa confidential funds. Makita natin sa mga committee reports, no? At in fact, naglabas ng committee report ang House na talagang merong mga alleged confidential funds na hindi naman talaga authorized. At meron pa siyang mga fictitious names. Lahat yan in a trial, no? Yun ang purpose ng trial para lumabas yung pwedeng isubpoena yung mga tunay na pangalan ng mga binigyan ng alleged confidential funds, no? Kasi ngayon, puro alias yan. Hindi tama yung sinasabi nila na ang aliases pwede. Hindi po. Sa COA rules, pwedeng isubpoena. The head of the agency or kunyari, yung Office of the Vice President or DepEd, dapat may listahan yan ng real names of real people who received the money. Nakalagay dapat yan sa isang vault, no? So pwedeng isubpoena yan, no? Sa kanyang naman
sa issue naman ng SALN niya, no? Malakas rin yan, no? Yung Article 3 pala, bribery yun. Bribery at merong mga nakita naman natin sa hearings no, ng tinelevise sa House no, in aid of legislation. Nakita natin na merong mga government officials na nagsabi na tumanggap sila ng envelopes galing sa Vice President. No? Di bribery yun, di ba? Tapos yung pang-apat, malakas rin yun kasi yung pang-apat, yun yung SALN. Yung ang SALN, sa SALN kasi maalala natin ang impeachment ni Chief Justice Corona, although 19 ang articles of impeachment, nag-focus lang sila sa iisa, yung SALN. At itong SALN ni Vice President Duterte, pwedeng hindi niya dineclare lahat ng income niya, no? At siguro natatakot silang magpunta sa trial because sa isang impeachment complaint sa impeachment court, pwedeng isabina ang mga bank records. Exception yan sa bank secrecy law. Pag in-order ng impeachment court, pwedeng i-require i-produce ang bank ng mga bank records niyan. So makikita natin kung saan nanggagaling yung pera ng isang vice president na napakalaki compared to her salary, no? So yun yung pang-apat. Malakas rin yan. So ibabang... Pang-lima naman yung mga... Yes po. So, sorry, clarify ko lang, Attorney si Chicky Verhel po ito. So, ibabangga yung SALN po dun sa bank records para makita kung ano yung mga salapi o mga kayamanan na hindi na-declare. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Oo, kasi narinig naman natin si Senator Trillanes, no? When he produced the bank records sa House, no? That means yung mga bank records na yan i-available sa committee sa House, no? Pwedeng isabina yun. Not only that, pwede rin isabina ang AMLA at ang mga banks to produce the records. At makikita natin paano naging billion-billion yung account ng presidente, ng Duterte family, from the president to Vice President Sara, to Hanilet, to members of the family. Paano lumaki ang mga accounts nila? Parang pantay-pantay every month, no? Parang may nagbabayad sa kanila ng pera. Hindi natin alam yung source niyan. Yan. Pwedeng isabina yan sa impeachment. Attorney, Yung- sabi ni Yes. Attorney Bukoy, no, yung spokesperson po ng prosecution, ay it doesn't really matter kung ilan yung nag-acquit. What matters more is ilan yung mag-convict. Ilan po ang kailangan for conviction po sa impeachment court po, Attorney? Sa impeachment court, kasi 24 sila, 2/3 ang kailangan. So, ang kailangan votes, 18 votes. No? 18 votes. 2/3 siya. Ay, ilan ba 2/3? 16 ata. Tama ba, Attorney? I'm sorry, Oo, 16 votes. 16, kasi 24 Sorry, sila. kanya Oo. tayo nag-abogado, mahina tayo sa arithmetic. Okay lang po, gets namin. Basta 2/3. Oo, so 2/3. Okay. So that's 16 votes, no? Ang 16 votes, according to the Senate votes, dapat conviction yun. Pag kunyari, meron tayong senador, no? Na sasabihin, hindi naman klaro yung ebidensya. At sa paniwala ko, hindi naman tapat para i-convict, no? Baka mag-abstain. Ang abstention vote hindi vote for conviction. Hindi binibilang yan for conviction. So, narinig naman natin na 2 or 3 senators have already said, no? Even before seeing the evidence na Duterte sila. Yeah. So, baka either mag-vote to acquit or mag-vote to abstain. Hindi pa kasama yan sa kinakailangan ng votes for conviction. 16 votes. Attorney, sorry, panghuli na lang po on my end. Yung procedural lang po. So pag-endorse sa 20th Congress ng mga bagong members po ng prosekusyon, kasama na po kayo doon dapat na i-endorse as bilang private prosecutors. Ganun po ba yun? Hindi natin alam ang timing nito, no? Pero it is entirely up to the House and up to the public prosecutors. Kasi marami po kaming volunteer lawyers na kuminsan kinokonsulta, kuminsan hinihingan ng legal advice.
hindi pa po official ang listahan ng mga private prosecutors. Inaayos pa, kumbaga pina-finalize pa nila. So, paano po yan, attorney, pag na-assign na po talaga officially yung private prosecutors, meron kayong mga subject matter na kailangan nyo pong aralin, kailangan nyo pong, aralin? Or mag-focus Opo, kasi kayo? Baka kanya-kanyang article. Kanya-kanyang assignment, kumbaga. Oo. O kasi in-announce na ng public prosecutors na may kanilang assignment sila. So kung saan makakatulong yung mga private prosecutors o yung mga lawyers na handang mag-assist, nasa public prosecutors yan. Kasi ang private prosecutors, kagaya ng private prosecutors sa isang criminal case na sa korte, under the control and supervision of the public prosecutor. So sila po ang magsasabi kung ano mga assignment ng mga private lawyers. Sige po. Attorney Lorna Kapunan, marami pong salamat sa inyo for joining us this evening. Thank you po. Thank you, attorney. Thank you rin sa inyong dalawa. Mabuhay kayo.